Base sa resulta ng isang online survey ng COMELEC o ng Commission on Elections, marami raw ang pabor na magsagawa rin ng botohan sa mga mall. Samantala, bukod sa mall voting, iminumungkahi rin ngayon ng COMELEC ang paghaharap na mga kakandidato sa pagkapresidente sa mga debate. May report si Mav Gonzalez. Ganito ang ilan sa mga tagpo tuwing eleksyon. Siksikan sa karaniwang mainit na classroom. Pero sa susunod na taon, maaaring maging mas madali na ang pagboto ng mga tulad ni Marwin. Pinag-aaralan na kasi ng COMELEC ang pagsasagawa ng botohan sa mga mall. Sa mga presinto, masikip. At saka maraming mga hassle. Kaya mas okay kung sa mall, malamig pa. Maganda yung kalalabasan siguro. Sa online survey na isinagawa ng COMELEC na nilahukan ng halos 500 respondents, mas marami raw ang sumang-ayon sa ideya na magsagawa na rin ng botohan sa mga mall. Kami naman po ay, ito ay aming binibigay na suggestion dahil gusto po namin ang mapadali at mapaayos yung botohan. 89% din ang nagsabing susubukan nilang bumoto sa mall kung matuloy ito. May ilang nagsabing tutol sila sa mall voting, pero bukas naman silang subukan ito. Sabi ng COMELEC, pag-aaralan nila kung aling malls ang gagamitin para masigurong malinis at maayos ang eleksyon. Merong mga malls na very identified, even if not personally, then because their family owns it, parang ganyan. So, hindi yon part nung kinoconsider natin. Ang kinoconsider lang na mga malls, yung tinitignan, ay yung mga malls na talagang walang koneksyon sa kahit anong political interest. Tinanong din namin ng ilang botante kung pabor ba sila sa botohan sa loob ng malls. Oo, kasi malamig doon eh. Hindi po siguro kasi parang masyadong magulo. So, kung ikaw, kung magkakaroon ng option na sa mall, saan ka pa rin boboto? Sa school pa din. Sa mga school. Sa presinto. Bukod sa mall voting, iminumungkahi rin ngayon ng COMELEC ang presidential debates para sa election 2016. Kung gusto mo marinig yung ideas niya, kung gusto mo marinig yung plano niya, maganda sana kung sa debate mo marinig. Hirap mag-stage ng debates basically because the problem really was participation. Maraming kandidato ang nag-opt out of joining the debate dahil hindi naman siya mandatory. No? So far, hindi pa rin naman siya mandatory. But we hope that if we get enough people interested in the debates or wanting the debate, then it will become mandatory in the sense that people will say or feel uncomfortable about voting someone who did not debate. May technical working group na raw na nagpaplano ng format, venue at posibleng moderators ng debate. Kung matuloy, magkakaroon ng isang debate sa Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Mav Gonzalez, GMA News.